At kilala nyo ba ito? Siya lang naman si Syrian Fernan o mas kilala sa katawagang Kakristo TV. At makikita nyo naman ang kanyang mga content na kadalasan ay kanyang inaatake at pakunwaring patutsada na sinasagot daw niya ang simbahang katoliko kuno sa mga mali daw na doktrina kuno. Ating panoodin mga kapatid, mga kababayan, ng naturang cross-examination sa aming naturang debate kung saan hirap na hirap siya sumagot at bukod sa hirap na hirap sumagot ay nagkanda ipit-ipit at nagkanda bulol-bulol, mapalusutan lamang na hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahang katolika. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ating panoodin. Premise ito, Mr. Moderator, premise. Okay, ito muna ang ating premise. Ayon sa ating tema, patutunayan mo na walang tahasang binanggit si Kristo na itatayo ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, open and close parenthesis, walang nakalagay ayon sa Biblia at referensya. Ito ang tanong. Sa 16:18 ng Mateo, ano ang sabi ni Kristo na siyang referred sa 9:31 of Book of Acts na meron tayong mababasa ng Iglesia Katolika? Itatayo ko ang aking iglesia, patunay na meron siyang tahasang sinabi? O ang sinabi ni Kristo 16:18 of Book of Matthew, hindi ko itatayo? Anong kanyang sinabi? Itatayo, patunay na meron tahasang sinabi o hindi itatayo? Categorical, brother. Itatayo, hindi itatayo. Nakamute ka, bro. Nakamute yung affirmative. Okay. Itatayo o hindi? Nawala. Ay, sinabing itatayo ang Bro, iglesia. affirmative, Yun ang paulit iglesia ng ni Cristo. sagot. Kasi na-pause ka na, nawala yung internet mo. Paulit yung sagot mo. Sorry. Ayon sa text ko, sinabi sa verse na itatayo ko ang aking iglesia. Yes, hindi ko sinabing walang iglesia si Next Cristo. question. Next question. Ang 20 seconds. Sunod na tanong. Ngayong merong itatayo, sana marinig mo ito, premise ulit ito. Okay. Ngayon sabi mo merong itatayo. At yung itatayo na yon ayon sa aking premise referred sa 9:31 of Book of Acts. Ayon sa 4:1 of 1 John in King James Version 16:11, the first version of King James Version, ito ay tinawag na merong Catholic faith. At yun ay referred sa pananampalataya sa 16:18 of Book of Matthew. Tanong, tama ba si Apostol Juan dito? Patunay na merong tahasan talagang sinabi at ang pananampalataya niya ay Catholic? O sinungaling po si Apostol Juan? Tama si Apostol Juan nung sinabi niya to o sinungaling siya? Tama, sinungaling. original ba yan na version? Objection, Mr. Objection muna. Ganito. Brother affirmative, kung meron kang clarification sa moderator ka tumawag ha. Tapos unahin natin yung objection before natin i-ano yung clarification. Brother Jared, ano yan? Okay, sorry brother Syrian but I need to object you. Dahil wala po kayo sa time ng pagtatanong, ang time niyo po ay sumagot sa tanong. Sorry brother, dahil in-object kita. Okay. That is my concern, brother Russia. Okay. So, naintindihan ko. Pasok tayo sa clarification. Brother affirmative, may clarification ka? Pero depende yan kay Jared kung i-clarify pa niya or doon pa din siya sa tanong niya. Affirmative, ano ulit yun? Okay, ang tanong ko... wait lang, sa affirmative to, yung clarification lang muna niya. Po siya. So ako ang sasagot. Ganun ang set ngayon. Yes bro, at true naman na ganun. Pero dito muna tayo sa clarification kasi sabi mo kanina parang nagko-question ka patungkol sa ginagamit niyang translation ba yon? Tama ba? Ang translation bro ay hindi yung original na KJV. Okay, At saka, okay, so ang topic din kasi. okay, so ganito bro, ganito. So hanggang clarification ka lang bro. Ang clarification mo patungkol Okay, sa translation na ginamit ni Brother Jared, pero depende yan kay Brother Jared kung i-explain pa niya. So bro Okay, Jared, doon ka pa din ba sa tanong mo or mag-explain ka ba sa translation na ginamit mo? Okay, yes, brother Russia, yun pa rin po ang tanong ko, dahil hindi nasagot ng Proceed ating... lang. Ulit ng tanong. Okay, ulit ang tanong. Premise muna ito. Ang King James Version 1611 is the first translation of the King James Version bago nalabas yung mga makabagong King James Version. Ito po ang tanong ko. Ngayon kanina sinabi mo mayroong si Kristong itinayong iglesia na referred sa 9:31 of Book of Acts. Ang kanilang pananampalataya ayon sa 4:1 of 1 John in King James Version 1611 ay tinawag na Catholic faith. Tanong, tama po ba si Apostol Juan o sinungaling? Tama. Patuloy. Tama o sinungaling? Proceed affirmative.
Sagot. Anong question? Tama or sinungaling? Si Juan. Si Juan sa Matthew 16:18. Sa 1 John 4:1 po, brother. 1 John Tama 4:1 po daw. po. KJV version. Tama ba daw or sinungaling si Juan doon sa Catholic faith na nabanggit? 1 John 4:1. Basahin ko lang, bro. Ganito bro. Ganito affirmative. Whether you are ready or not, talagang ipapasagot ko sa iyo yan. 20 seconds running time to. Next question ako after this. Proceed ka bro ha. 20 seconds. Hindi, bro. Tama o hindi? O sinungaling si Apostol Juan? Anong sinungaling si Apostol? Ayan po ang tanong ko, Hindi. moderator. Okay, so ganito again mga kapatid. Ito, meron tayong rule patungkol sa pagpipili, brother affirmative ba? Ang pinipili dito, nagsisinungaling ba si Juan or hindi? Doon sa binabanggit sa question na Catholic faith sa King James version na binabanggit ni Brother Jared. Now, pwede ka makapili doon, pwede ka magpaliwanag ng 10 seconds or talagang sasagutin mo nagsisinungaling si Juan or hindi? Hindi. Hindi. Hindi Proceed. Explain to 20 seconds. Explain ng sagot mo. Bakit hindi? Sinabi lamang po, hindi. Now na isang pangalan, din marami naman Napuputo. sa ginamit ng mga term, ang pangalan sa simbahan, ayon sa Bible, may simbahan sa Antioch, may split churches, may specific na simbahan, pero yung term na Catholic o sa Catholic sa question. Greek ay 20 isang seconds. kangabay, adjective po yun. Sabi mo kanina, sundan lang kita dito, brother, brother, ano na ito, premise. Sabi mo kasi kanina sa iyong presentation, ang Katoliko nakasentro sa Roma, hindi kay Kristo. At ang mga totoong alagad ay nakasentro kay Kristo. Premise ito, ayon sa aming Catechism of the Catholic Church, sa 426, ang sentro ng pananampalatayang Katoliko ay kay Kristo lamang. Ngayon, sabi mo kanina, ang tunay na mananampalataya ay nakasentro kay Kristo. Ayon sa aking nabasa, kanino kami nakasentro? Ayon sa aming doktrina. Kay Kristo o hindi kay Kristo? Ayon sa aking nabasa. Yun sa katekismo, pwede i-twist, makikita. Objection, proceed. Okay, bro, kasi Okay, Bro Jared, objection muna. Sige. Is categorical. You should answer that categorically po, Brother Fernan. My question is categorical. You are obligatory to answer that categorically. My question is, ano ang aking nabasa? Si Kristo ba o dili? Okay, so ayon sa nabasa daw niya, si Kristo ba daw yung o hindi? di ba, sinabi ko sa affirmative stand ko, Bro, Serian, ganito bro. No. Sa ating rules kasi, No. Bro, Serian, wait lang, affirmative ha. So, na-object na kasi ito ng negative. Kailangan ang unang lalabas sa bibig mo yung categorical ha. So, ang tinatanong ni Brother Jared, ayon daw sa nabasa niya doon sa Catechism, sino daw? Si Kristo ba o hindi? Yung sentro? hindi ang daw. Hindi. Hindi yung sagot mo? So yung pakiulit lang po, Paulit, Brother Jared, paulit. Okay, ulitin ko yung tanong ko, Brother Fernan, ang akong pangutana, klaro kaayo, nga, paminawan ni mo, nga, hindi man magsulti sa ako ang, gikan sa akong hunahuna, okay? Okay, sumala sa akong nabasa, sa among doktrina, sa Catechism of the Catholic Church 426, ang sentro sa among pagtuo, usara, ang atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa akong nabasa, kinsaman ang sentro sa among pagtuo. Si Kristo, sumala sa akong nabasa, o dili si Kristo? Categorical. Kristo or hindi si Kristo? Sumala sa akong nabasa. Sa kung sa Bible, bro, yes, hindi. Sumala sa I mean, yung- CCC. Sa kita katekism, sumala sa katekism, si Kristo, yes. Okay, Si Ayun. Kristo yun. explain. Kung Okay. sa Bible ang natin, sinabi rin sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat
sa akin na Okay. Panginoon Sunod pangutana. ay papasok sa karyan ng langit. Yun lang po. Kaya, Hindi ang okay. sige, bro. Sunod pangutana. Kanina, sinabi mo na ang tunay na mananampalataya, ano na natin yan, ibaliwala na natin yan, Brother Fernan, ano? Dahil, ayun nga ang ating ano. Okay, sunod na tanong. Sa 16:18 of Book of Matthew, si Kristo nagtayo ng iglesia at umamin ka kanina na meron siyang itinayo, referring sa 9:31 of Book of Acts. Premise. Sa 9:31 of Book of Acts, ang mababasa natin sa La Sagrada Biblia ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, sabi mo kanina sa iyong pagsagot, refer dito sa 16:18 of Book of Matthew. Tanong, tama ba dito si Apostol Pablo o nagkamali? Kategorika. Tama. Tama? Okay, salamat. Explain mo na. Explain mo na. Kasi ayon sa adjective na term na Catholic ay isang adjective. Pwedeng para sa simbahan ng Israel. Pwedeng may specific po yun na simbahan. Pero yung bayan ng Diyos ang tinutukoy na simbahan. Yung Catholic sa Greek ay isang pang-abay sa lahat ng bahagi. Pwede yung gamitin sa lahat ng bahagi na sentence. Sa adjective, hindi Next po question. yun. Okay. Next question. Last 1 minute. Okay, sunod na tanong, brother. Ngayon sabi mo kanina, tama si Apostol Pablo. At ang sabi ni Apostol Pablo sa 9:31 of Book of Acts sa La Sagrada Biblia ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayon sa iyong pagkakarinig na sinabi mong tama si Apostol San Pablo, ano ang sinabi niya sa 9:31 of Book of Acts? Iglesia Katolika o Muslim? Categorical. Iglesia Katolika. Okay, Yes? explain. Okay, salamat. Kaya, sabi ko, yung Catholic ay tumutukoy sa pang-abay, adjective po yun. Hindi pangalan ng isang denominasyon. Alam po yun. Okay, sunod na tanong. Okay, ngayon sabi mo, Catholic o Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ito naman ay Time. inamin mo 7 kanina. minutes time. Okay, so Ayan. dyan nagtatapos ang unang